Dakilang Diyos, aming Ama, Father, we thank you. Tunay, it was amazing yung biyaya na pinagawad mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. We don't deserve it, O God. And we thank you, Lord. Lord, as we have a fellowship, Panginoon, sa loob ng Iglesia Dakilang Diyos, we pray for the manifestations of your Holy Spirit. Allow us, O God, to feel your love, your presence, O God, to quench our thirsty souls, O God, and allow us, O God, to open our eyes to see more of your beauty, Panginoon, for us to appreciate our Christian life. Father, we thank you, God. Bless each one of us, O God, in Jesus' name. Amen. In Colossians chapter 3, verse 12 to 17, put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercy, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering, forbearing one another, and forgiving one another. If any man have quarrel against any, even as Christ forgive you, so also do you. And above all things, put on charity, which is the bond of perfectness. Let the peace of God rule in your heart, to the which also you are called in one body, and be you thankful. Verse 16, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching, admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your heart to the Lord, and whatever you do, in words or deed, do all in the name of the Lord Jesus Christ, giving thanks to God and the Father by Him. Pagpalain po tayo ng Diyos sa pagkakabasa ng talata. Sorry. Okay. Ito po ay kinuhaan sa Bali, Indonesia. Yung nakatalikod na maganda yun. Yung misis ko po yun. Nakatalikod lang. Ako yung cameraman. Ito po ay sa Bangkok, Thailand. Madi-differentiate nyo ba yung parking area ng ating mga motor at yung parking area ng Bali, Indonesia at ng Thailand? What is the difference? Bali, Indonesia, yung mga helmet naroon lamang sa kanilang motorsiklo. Sa Thailand, ganun din po. Sorry na lang. Sorry na lang. Ang Indonesia is a Muslim country. Muslim. They don't believe in Christ. Ang Thailand is a Buddhist country. Hindi sila naniniwala kay Kristo.
Wala pang 3% ang mananampalataya Kristiyano sa bansang Thailand. Sa atin, most of the Filipinos ay naniniwala sa Diyos kay Kristo. And yet, yung witness natin is not true enough. Ang Explore Asia ay nagtingin ng 29 most spectacular spot in Asia, June 14, 2024. Sa 29 countries na yan, dalawa rito ang magandang spot. Ang El Nido, Philippines. Number 3. Sa out of 29, number 3 ang El Nido. Number 8, ang Chocolate Hills. So, nasa 29, andun yung pangalan ng bansang Pilipinas. Ito naman ngayon, tinignan ko yung 26 best beaches in Southeast Asia. Hindi po ito yung buong Asia. Sa Southeast Asia lamang. Purihin ang Panginoon. Number 1, ang Boracay. No doubt. Nakpan Beach, Palawan, Philippines. Hindi pa ako nakapunta rito sa Nakpan. I don't know where is saan lugar ito sa Palawan. Napakaganda raw at number 2 siya sa listahan ng 26 best beaches. Number 18, ang Calao Island ng El Nido, Philippines. Sa mga bansang ito, napuntahan ko po. Marami akong bansang napuntahan. Wala pong pagdududa. Maganda ang bansang Pilipinas. Tingnan po natin ang mga turistang nagpupunta sa bandang Thailand taon-taon. 40 million tourists ang nagpupunta sa Thailand. At nag-generate ito ng income na $59.8 billion a year. It's big. Ang Vietnam, I've been to Thailand since 1984. Nakita ko yung improvement ng Thailand. Dati, yung mga may ketong, nasa kalsada po yan ng lilimos. Maraming squatter silang nilinis. Tinanggal sa lahat ng mga along the road, tinanggal ang mga squatter. Tinago nila yung mga squatter. For the sake of tourism. Tinanggal yung mga nanglilimos na ketongin sa kalsada para pumasok ang turista at mag-generate ng income sa kanilang bansa. Now, ang Thailand is number 2 in Southeast Asia in terms of economic tiger. We were ahead of them way back 1980s. In Vietnam, my wife and I has been to Vietnam in 1996. Nag-deliver kami ng Bible doon. Ang turista nila ay 12.6 billion turista taon-taon. At nag-generate ng income ng $28 billion a year. Singapore, the smallest country in Southeast Asia. From east to west, wala pang isang oras magdadrive ka kung walang traffic. Walang natural resources ang Singapore. Walang beauty ang bansang Singapore. And yet, there are 13 million tourists goes to Singapore every year that generate $24 to $26 billion a year. Indonesia, 9 million turista ang nagpupunta at nag-generate ng $14 billion a year. Ang Pilipinas, 5 billion lamang ang turistang nagpupunta sa ating bansa. Napakaganda ang bansang Pilipinas, pero konti ang nagpupuntang turista sa ating bansa.
Thailand, Vietnam, Indonesia, kaunti lamang sa kanila ang marunong mag-English. Sa Pilipinas, kahit mga vendors lamang, street vendors yan, makakapag-express ng English, makakausap mo ng English. And yet, there are more tourists that goes to this country than in the Philippines. Yung turistang ito, nag-generate ng income, nag-generate ng trabaho sa mga bansa pinupuntahan nila. Bumibili ng air ticket yan, nagbibili ng bus, ng pamasahe sa mga bus at nagre-renta ng mga sasakyan. Mga hotel, ina-accommodate sila at nagbabayad sila. Mga tourist guide, binabayaran nila. So it creates job opportunity. Sa ating bansa, kulang na kulang tayo sa trabaho. Kaya nangingibang bansa pa tayo para magkaroon ng income ang bawat pamilya sa atin. At marami diyan, ang resulta ay broken family. The only Christian nation in Asia, and yet, is a high-risk nation. Kinakatakutan ang ating bansa. What went wrong to the only Christian nation in Asia? Kabi-kabilaan ang simbahan natin. Nag-aagawan na nga ng miyembro. Iba't ibang denomination nasa sa Pilipinas na . Pero what went wrong sa bansa natin? Number one problem is our cultural norms. Nagiging relihiyosong hipokrito ang karamihan sa atin. Cultural norms are the shared expectations and rules that guide behavior within society. Siya yung ugali, asal ng mamamayan. They are set of unspoken rules that govern what is considered appropriate or acceptable behavior in a given culture, time, period, and situation. Ang kultura is dynamic. There is no permanent culture. Culture is changing. So our norms is also changing. Kahit mali yung norms, nagiging tama ito sa mata ng maraming lipunan. Kasi yun na yung normal na ginagawa ng tao. Everybody does it. So it becomes normal na at acceptable na. Yun ang problema natin mga Pilipino. Yung norms ng bawat Pilipino. May namit akong Australiano sa Amerika. At ang asawa niya ay isang Pilipina. Ang sabi niya, walang divorce sa Pilipinas. Wala nga. That time, hindi pa pinapayagan ng divorce. Pero, pwedeng makikabit ng 4. Bawal ang divorce. Pero pwede yung kabit. Kasi yung asawa niya, yung tiyuhin ng asawa niya, 4 ang kabit. Politician . Matangkad, may itsura, mapera. Kaya, maraming kabit. Tanggap yun sa ating society. Mali, pero katanggap-tanggap because of our cultural norms. 1970s, meron in-interview isang well-known movie actor. Bakit hindi ka tumatakbo bilang politician? Dati si Joseph Estrada na lang tumatakbo . Ang sabi niya, nako, walang pera sa politics. Walang pera. Mas may pera noon
maging artista ka. Pero ngayon, nag-uuna-unahan ang mga artista. Why? Sabi ng mayor sa Pasig at ng mayor sa Baguio, 20 to 40% ng government project ay napupunta sa pocket ng mga government official. And it was millions of pesos ang nawawala sa kaban ng lipunan. SOP po yun. Standard Operation Procedure. Dahil lang sa yun ay SOP, walang guilty feeling. Kasi ginagawa lahat. Normal na yun sa kalakalan ng ating gobyerno. Sa krimen, before ang mga kriminal, takot sa alagad ng batas. When I was young, elementary, narinig ko ang isang pulis. Mula sa kanyang bibig mismo, we need to become tougher than the criminals. Matatapang sila, matitigas sila, dapat mas matapang kami sa kanila. So kinakatakutan sila ng kriminal. But now, the policeman is working with the criminals. They are partners in crimes. They serve and protect the criminals. Again, it is a norm. Ginagawa lahat. Mga mandurukot, akyat bahay gang, protektado nyo na. There is no guilty feeling because yun na yung norms na kinagagalawan ng kanilang society. Among the born-again Christian, may nakausap akong bishop. He already passed away. Sabi niya sa akin, isa sa mga pastor na kakilala niya, nag-resign sa pagkapastor. And everybody was surprised. Bakit siya nag-resign? Ang ganda-ganda ng church. Yung member niya, meron lang siyang 20 to 30 member. But the members are all well off. Provided siya ng sasakyan. May kotse siya. He has a decent apartment na nirerentahan. At hindi lamang yun, yung dalawang anak niya, pinag-aaral sa private school. Wow! That's a greener pastures. Yun ang gusto namin mga pastor. Pagpastoran ang mga simbahan na ganoon. Pero itong pastor na ito, nag-resign. Kinausap niya, bakit nag-resign yung pastor? Then he found out na yung elders ng church is a well-known, big-time drug trafficker. Again, there is no guilty feeling. Kasi na yung normal na ginagawa sa ating lipunan. It is our cultural norms. So no guilty feeling. Nung bata po ako, kapag ikaw ay single parent, na anakan ka, kinahihiya ka. Nahihiya ka. Ngayon, ordinary na po ngayon ang single parents. Ngayon, meron pong 15 million solo parents. At 95% po rito ay mga babae. 14 million single mother this year, 2024. Pero noong 1970 to 1988, meron lamang pong 3.8 million to 9.4 million na single parents.
Pero dahilan sa cultural norms natin, nababago yung cultures, nababago yung norms natin, katanggap-tanggap na ito. Sorry. Nandiyan pa pala yan. Sorry, nagkamali ako ha. Filipino is one of the receptive sa gospel. Kausapin niyo maraming missionary, foreigners. They enjoy coming here. Kasi sa isang krusada, sa isang bidisita, sa isang awitin, I surrender all, people will flock in. Why? We are one of the most receptive sa Ebanghelyo. Ang Pilipinas is one of the most disaster-prone countries in the whole world. Yung bansa po natin ay nasa ring of fire. Vulnerable po tayo sa earthquake, vulnerable po tayo sa typhoon, at ganoon din po sa iba't ibang sakuna. Flood, tagtuyot, landslide, tsunamis, storm, sea level rise, flash flood, volcanic eruption. With these calamities, lumalapit tayo sa Panginoon. So we are one of the most receptive people sa gospel. Who need God when you have everything? We accept Jesus as Savior, but not the Lord of our life. Ito yung problema nating mga Pilipino. Tinanggap natin siya because we need a Savior. Tinanggap natin siya when we are in dire need, when tayo mayroong sakit, nung tayo ay nangangailangan, nung tayo ay nasa kalamidad, we need an urgent help. So we accepted Him. Pero hanggang dun lamang po. The cultures remain in our mind and in our heart. Noon ang mga norm, dapat ang mga norms natin ito. In verse 8 ng Colossians chapter 3, but now you must also rid yourself of such things as this. Iwasan natin, palikuran natin yung anger, yung puot. Hindi po masamang magalit. Natural po yun. Pero kapag ang galit natin ay lulubog yung araw, tatagal sa ating puso, hindi na po ito natural. Ang sinasaktan natin ay ang ating sarili. Rage, malisyoso, slander, filthy language. Sabihin ko po sa inyo, ako po'y pinanganak sa bahay na maraming puto at kuntsinta. Narinig ko po yan araw-araw. So I grew up, may lingwahe ko po ay mura dito, mura doon. Do not lie to each other, since you have taken up your old self with its practice. Dadagdagan ko po ito. Huwag kayong greedy. Backbiter, womanizer, plaguer, disobedient to parents, dishonest, drunkard, and gambler. Alam niyo po, ako yung nasa Bible school na nag-aaral. Ako po yung pinaka-head sa aming mga dorms ng mga kalalakihan. Tanay Rizal po ako nag-aral sa Bible school sa Sampaloc, Tanay Rizal. Tuwing Sabado, bumababa po kami, may bumababa sa churches. At pag may bababa, magsasanya ng P. Ibig sabihin, pasalubong ha? Pasalubong. So pag akyat namin, may mga bababa at uuwi, may dalang tinapay po yan. Ha? Tinapay. Na yung malalaking tinapay na hindi pa hiwa-hiwa. Sasabihin ko yung isang estudyante, Brad, hatiin mo yung tinapay. Hinati niya ngayon. Pagkapanalangin ng panalangin, siya yung unang kukuha. At yung kukunin niya, yung pinakamalaki.
Hindi pantay-pantay yung hiwa. Pangalawa ulit, the same person, ang sinabi kong maghiwa. The same thing din ang ginawa niya. Yung pinakamalaki, yung kanyang kinuha, kawawa, yung huling kukuha na napakaliit. Pangatlo, Brad, hiwain mo. Tapos ikaw ang manalangin at ikaw ang huling kukuha. Natauhan. In verse 1, in Colossians chapter 3, since then you have been raised with Christ. Set your heart on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your mind on things above, not on earthly things. Hello? Mananampalataya na tayo. Ang sabi sa verse 12, put on. Isuot natin yung baro natin. Put on yung garment natin, tinanggap natin kay Kristo. Put on. Bilang elect ng Diyos, tayo po'y pinili ng Panginoon. Dapat kakaiba yung pinili ng ating Panginoon. Set your mind on things above, not on earthly things. I am not saying na wag tayong magplano sa buhay natin. I am not saying na wag tayong mag-aral. Wag nating pag-aralin ang ating mga anak. Kailangan natin. But don't put your mind on earthly things. Proverbs 23 verse 7, For as he thinketh in his heart, so is he. Kung ano yung laman ng puso mo, ganoon ka. Kung ang laman ng utak mo ay puro worldly, yun ang iyong kalalabasan. Verse 5, Put to death therefore whatever belongs to earthly nature. Patayin na natin yung lumang pagkatao natin. Yung lumang sakim, yung lumang sinungaling, yung lumang mababaero, yung lumang plaguer, patayin na natin. Sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed with idolatry. Because of this, the wrath of God is coming. Now, meron tayong kultura again, na yung mga patay, nagmumulto. Hello? Yung mga patay nagmumulto eh. Pinapatay na natin yung katawan natin sa lumang pagkatao. Pinapatay na natin yung ating pita ng laman. Pero kapag yung ating spiritual life ay nangihina, nagmumulto yung ating dating pinatay na laman na. Now, tingnan natin yung ating relationship inside our church. Marami ngayon, ang mga Christians, ayaw nang dumalo ng simbahan. Ayaw nang dumalo. Ayaw nang makipag-fellowship. Kasi natutroma sila kapag umaatin ng simbahan. Natutroma. Look, fellowship. Nasa barko po tayo. Nasa bangka tayo. Maalon. Meron times na maalon sa loob. Wala pong perfectong simbahan. Lagi ko sinasabi to, the church is not a museum of saints. Hindi po tayo mga santo. Ang iglesia ay hospital ng mga makasalanan. Dito tayo nililinis ng ating Panginoon. Pero yung iba po, nagkakaroon ng trauma. Pag pumapasok sa iglesia, nagkakaroon ng kiskisan, nagkakaroon ng kagalit, nagkakaroon ng awayan. At ayaw na nilang
pumasok sa loob ng iglesia. Mas gusto nilang manood na lamang, makipag-fellowship na lamang sa television. Ang ngayon, ang iba na uso na yung online. They don't want to go to the church anymore. Mas happy ako sa pakikinig. Kasi the more you go to the church, the more na mayroong kiskisan, the more na mayroong alitan. But I tell you, there is no spiritual growth compare na ikaw ay nasa loob ng iglesia. Yung kiskisang yan, ginagamit yan ng Panginoon for us. Tanggalin yung mga rough edges ng ating buhay. No one is an island. There is no spiritual growth apart from the church. Hindi ka lalago habang ikaw ay nag-iisa. Tampuhin ka pa rin. And you will never grow. Look in verse 13, forbearing one another and forgiving one another. Pagpasensyahan. Kahaba yung pasensya natin. Habaan natin. Habaan natin yung ating pasensya. Paano ma-exercise yung forbearing one another kapag ikaw ang nag-iisa nakikipag-fellowship sa harapan ng television, sa harapan ng computer? If anyone have any quarrels against any, even as Christ forgive you, dapat nagpapatawaran ang isa't isa. In verse 14, above all these things, put on charity, which is the bond of perfection. Love. Sabi ni brother, 3 taon na silang nagsasama. Kami ni Mrs., ilang taon na? More than 30 years na. Hindi kami laging sweet. May pag-aaway, may misunderstanding, pero hindi naghihiwalay. Hello? Sa church, konting problema, hiwalay kagad, alis kagad. Konting problema. Ayoko na dyan sa church na yan. Wala yung love. Kung wala yung love, walang forgiveness. Kung wala yung love, walang long suffering. Kaya yung love ang siyang nagdidikit sa bawat isa sa atin. Napatay ko, sorry. In verse 15, sorry. Okay. In verse 15, when a new life enters the world, kapag merong bagong buhay na pumasok sa mundo, a new heart enters the world. Yung mga sanggol, kapag sinilang yan, meron silang bagong puso. There is no life apart from the heart. A new life necessitates a new heart. Ito ang kailangan natin. A heart ruled by God's peace. In Colossians chapter 3, verse 15, and let the peace of God rule in your heart, to the which also you are called to one body, and be you thankful. Hey, ang sabi rito, let the peace of God rule. Manguna. Pangunahan tayo ng kapayapaan, ang ating puso ng kapayapaan ng Diyos. Ang anxiety is about the future. Nababahala ka kung anong klaseng kinabukasan meron ka.
Nung bago kami sa pananampalataya, bago kami naglilingkod sa ating Panginoon, lagi ko sinasabi doon sa mga kasabayan ko, we do not know, hindi namin alam kung anong klaseng future meron kami. Anong klaseng kinabukasan meron kami. But what we know, we are serving God. And He controls everything. God is a sovereign God. He controls everything. A lot of us nagwo-worry sa ating kinabukasan. But again, the Bible always says, cast all your cares upon Him, for He cares for you. Mag-worry, mabahala ka, hindi yan magdadagdag ng buhay natin. Magdadagdag yan ng wrinkle ng ating mukha. Kaya kita nyo ako, baby face. Huwag na kayong mag-ano. Stress is about the present. Yung stress, sa dami ng bayarin, sa dami ng trabaho, sa dami ng deadline, stress ang buhay natin. At yung stressful moment, maraming nadidisgrasya. Why? Kasi yung mind mo is not working properly. Ang depression is about the past. Yung mga nagawa nila, you are thinking of it again and again and again. Hanggang hindi mo ma-overcome, kaiisip ng mga negative action na ginawa mo, ginawa ng anak mo, ginawa ng ibang tao. John 14 verse 27, peace I leave with you, my peace I give unto you, sabi ng ating Panginoon. Not as the world give it, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Uli, inaawit natin to. Because He lives, I can face. Sana magaling akong umawit. Nagpa-practice na nga ako eh. Sabi ko sa mga musician pwede ba akong umawit? Sinubukan ko, pero ayaw pa rin eh. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, I know He holds our future. As long as we are in Christ, we don't have to worry about. In John 16, verse 33, these things I have spoken unto you, that in me you might have peace. Sa akin may kapayapaan kayo. In the world you shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. Sa mundong ito, maraming problema. Kahit tayo'y mananampalataya, may problema. Pero ang kaibahan natin sa unbeliever at sa mananampalataya, we are in Christ. Ang sabi ng Panginoon, I overcome the world. Kapag tayo ay mananampalataya at obedient sa ating Panginoon, one of the best reward na ibibigay sa atin ng Panginoon is overcoming the difficulties in life. Yun ang sabi niya sa Hebrew. I shake not only the heaven, but also I shake not only the earth, but also the heaven. Yung church is a shake na yan. To cleanse us. And God will give protection. Yun nasa sa Kanyang tama. Ang pananalig sa Kanya. Whatever problem, whatever circumstances na ating mararanasan, if we are deeper in the Lord, if we know Him personally, we can overcome yung trials sa ating buhay. I have overcome the world. Isaiah 26 verse 3, thou will keep him in perfect peace. Hallelujah. Whose mind, whose mind is stayed on you.
Yung isip natin, nasa sa Panginoon. Ano man ang kaguluhan niyan, we have the peace of God. Inflation, nothing to worry. If our eye and mind is focused on Him. Economic problem, don't have to worry if our mind is focused sa ating Panginoon because He trusted in you. Are we really trusting God? Or are we trusting in our own strength? Are we trusting in our own capability instead of trusting in God's hand? Thou will keep him in perfect peace. Oh, nandito yung piloto natin. You relax on a plane. Even though you don't know the pilot. Nakilala natin si brother. He can fly commercial plane now. You relax in a ship, even though you don't know the captain. You relax on a bus, even though you don't know the driver. Nakakatulog ka pa nga sa bus eh. Relax na relax ka eh. Why you don't relax in life knowing that God is in control? Nasa pananampalataya natin. Nasa sa relasyon natin sa Panginoon. Nasa sa heart-to-heart relationship natin sa Panginoon. If we have a deeper relationship with God, we will have that peace that passeth all understanding. Pangalawa, a heart rich with the Word of God. Colossians chapter 3, verse 16. Let the word of Christ dwells in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual song, singing with grace in your heart to the Lord. Fill your mind with God's word, and you will have no room for Satan's lies. Believers is to have a heart rich with the Word of God. We will not grow sa Panginoon pag hindi tayo malalim sa salita ng ating Panginoon. In John 15, verse 7, if you abide in me and my word abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. That's God's promise. If you abide in me, and my words abide in you, we are not just abiding in Him. We are not just going to the church. We are not just a skillful listener of the Word of God. Pero ang sabi rito, and my words abide in you, dapat skill practitioner din tayo ng salita ng ating Panginoon. And God said, you shall ask anything, and it shall be done unto you. There is no hindrance. Whatever we pray, as long as we are in Christ, as long as we have the right relationship, as long as we apply the Word of God into our heart, whatever request we have, whatever problem, we can give it to God, and He shall answer it. All Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Ang Biblia ay isinula para tayo ay i-correct, ituwid. This book will keep you from sin. Sa pag-aaral ng Biblia, lalayo tayo at lalayo sa paggawa
ng kasalanan. Or sin will keep you from this book. Ayaw nating basahin kasi yung Biblia parang mirror. The more na we read it, the more na nasasaktan tayo. The more na namumulat tayo. So we don't want to read it. Again, most of us Filipinos accept Jesus Christ as a Savior. Sapagkat tayo ay prone sa kalamidad. Now and then, maraming sakuna ang nangyayari sa atin. And we need a Savior. But very few accepted Him as Lord na kanilang buhay. Pangatlo, bago ako magbukas, a heart that does all in the name of Christ. Ang pusong ginagawa ang lahat alang-alang sa pangalan ng ating Panginoon. Verse 17, whatsoever you do in words or in deeds, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Whatever you do, in words or in deeds, do it all in the name of the Lord. May awitin. Sayang, talagang gusto kong umawit. Kay saya ng mabatid na mayroong Diyos sa langit na nagmamasid sa atin. We cannot hide anything from God. Believer's duty is to have the believer is to have a heart that does all in the name of Christ. Whatever he does, in words and deed, he does all in the name of the Lord. Ito po'y namulot ang mata namin dito. Kami batang-bata pa sa Panginoon. Lagi itong sinasabi ng aming pastor. Only one life will soon be passed. And only what is done in Christ will last. Yung pinagpapagalan mo, yaman, pinagpapagalan mo, mawawala lahat yan. Pero yung bagay na ginawa mo, alang-alang kay Kristo, hindi po yan mawawala. Kung sa buhay na ito, nag-i-invest tayo, sa marami, nagpaplano tayo, pinagpaplanuhan natin yung magandang kinabukasan natin, pinag-aaral natin yung ating mga anak. That's good. Super. Meron tayong plano sa ating pamilya. Pinaghahandaan natin yung ating future. And as much as possible, gusto natin taon-taon pumrogreso ang ating buhay. We don't want to remain behind. We want to go forward. Kung sa buhay na to, naghahanda tayo para meron tayong magandang kinabukasan, how much more? What kind of planning do we have for our eternal life? Pinaghahandaan ba natin ito? Nagsusunog ba tayo ng kilay? Nag-i-invest ba tayo ng time? Nagbibigay ba tayo ng effort? The same way we do our effort sa material, sa physical life na ito, are we doing the same thing sa ating eternal life? Friend, brothers and sisters,
We need to plan. We need to double our effort for our eternal life. Lilipas ang langit at ang lupa, but the Word of God will never pass away. Itong buhay na ito, pangsamantala lamang to. The end of this life. Pagkatapos ng buhay na ito, we will have an eternal life. Naniniwala ba tayo dyan? That after this life, after this physical life, we will have an eternal life. That there will be no more sickness, no more pain, no more crying. If in this physical life, nag-e-effort tayo, how much more we should focus, double our effort sa eternal life. Don't be afraid of being outnumbered. Minsan nahihiya tayo. Kasi yung mga kakilala natin, kaibigan natin, naiiba tayo. Eagles fly alone. Pigeons flock together. Wag po tayong dadala sa agos ng norms ng mundong ito. Let's be a different person sa kinagagalawan natin. Lastly, if then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your mind on things that are above, not on the things on the earth. You're not coming here every Sunday kung hindi kayo naniniwala na mayroong life after death. You will not give your resources, your talent, if you don't believe na mayroong eternal life. So we must focus, double our effort, our time to give the best for God. Shall we all bow our head in prayer? Dakilang Diyos, aming Ama, salamat. Kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat. That you have awakened our mind. Forgive us, Panginoon, for not putting away the old natures in our life. Forgive us, Panginoon, that we only accept you as Savior of our life. Forgive us, Panginoon, because they never see you in our life. God, today, we come humble with you. You will search our heart,
and our mind. Give us a heart of flesh, a new heart that is willing to follow you, a heart that will humble and bow down our life in your throne. Lord, we cannot change ourselves. The culture is so strong, but allow us to go deeper and deeper into your word. And let us be a different person sa mundong aming kinagagalawan. Let your light shine in our lives, Panginoon. Lord, dalangin po namin, Panginoon, that the joy of salvation ay laging maranasan namin sa aming puso. Yung uhaw, yung gutom sa iyong salita, at maging sa fellowship ng congregation, ay nasa sa amin palagi ang longing na ito, Panginoon. Allow us to grow deeper and deeper, Panginoon. Allow us to see you deeper, Panginoon. Lord, we thank you, God, sa biyaya mo. Ikaw ang nagbigay ng tunay na buhay sa amin. Lord, we commit ourselves into your loving hand. Continue to cleanse us, to continue to remove the things that is not na hindi dapat nasa sa aming buhay. And allow us, O God, to become like you. Father, we thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen.